wika ay isang sistema ng komunikasyon sa pagitan ng mga tao sa pamamagitan ng pasulat o pasalitang simbolo. Ang wika ang nagsisilbing instrumento upang tayo ay magkauunawaan at magkaintindihan. Kapag wala tayong wika ngayon, magkakaintindihan ba tayo sa isa't isa? Magiging ang kultura noong unang panahon ay naipahayag sa pamamagitan ng wika. Magiging ang wika ay karugtong sa kultura na ating namana sa mga ninuno natin noon. Kaya ngayon, ating balik-balikan ang madugong labanan o sagupaan ng mga Hapon at mga Pilipino. Napapanayam ko ang isang matanda na saksi sa pagmamalupit ng mga Hapon noon na si Mang Lucas Inolba. 70 taong gulang at siyang bunso sa 4 na magkakapatid. 6 na taong gulang siya nang mangyari ang digmaan sa Pilipinas. Ayon sa kanya, nagsimula ang labanan sa pagitan ng mga sundalong Hapon at mga Pilipino dahil gusto ng mga Hapon na sakupin ang ating bansa. Noong 1942 nangyari ang digmaan. December 7, 1942, umatake ang Hapon, Germany at Italia sa ating bansa. Ngunit, Hapon lamang ang nakapasok sa bansang Pilipinas. Ang pananakop ng mga Hapon ay puno-puno ng pagmamalupit, pandarambog at paggagahasa na hindi agad malilimutan ng ating mga ninuno noon. Ito ang panahon ng kalapastangan. Sinapit ng mga Pilipino sa kamay ng Hapon. Kung kaya sa sobrang takot ng ating mga ninuno noon ay nagsipunta sila sa bukid upang hindi sila makita ng mga mabangis na Hapon. Dahil kapag sila ay nakita ng mga Hapon, sila ay bitayin at bubugin hanggat sila ay mawala ng malay. Kaya ang mga ninuno natin noon ay dubli ingat upang hindi sila makita ng mga mababangis na Hapon. Habang sila nagtatago sa kuweba, ay nagtatanim sila ng halamang ugat upang hindi sila malipasan ng gutom. At ang kanilang iinumin ay tubig balani. Sa kalaunan, dumating din ang tulong ng mga Amerika na hiningi sa Pilipinas. Eroplano ang una dumating na nagdadala ng tulong para sa Pilipinas na galing sa Amerika. Pagkatapos nito ay binumba ang tinitirhan ng mga Hapon. At yung mga Hapon na buhay pa na nakatakas sa lansa ay lumalangoy na lang at kinuha sila sa mga voluntaryo at sinisakay sa baroto. Pagdating nila sa baybayin malapit sa Alcoy ay binaril sila ng mga sundalong Amerikano malapit sa Alcoy Cemetery. At ang 3 sundalong Hapon na namatay sa barilan ay nilibing sa Alcoy Cemetery. At ang Amerikano na nagtulong sa mga Pilipino nang kaligtas sa kamay ng mga Hapon dahil ang mga Amerikano ay nagdadala ng maraming armas upang matalo nila ang mga sundalong Hapones. Noong 1946, natapos ang digmaan dahil sumuko ng mga sundalong Hapones sa mga Amerikano. Pagkatapos niyon, malinaw at payapa na ang ating bansa. Sa katunayan, mas mahirap ang naging karanasan ng ating mga ninuno noon dahil sa pagmamalabis ng mga sundalong Hapones. At mabuti na ngayon ay hindi na tayo nakaranas ng ganong gulo.